Hello everyone, for today's video, meron lang po akong gustong i-share sa inyo mga kasari yung aking naging experience 2 days ago dito sa aking tindahan. At gusto ko po mga kasari, hindi rin mangyari ito sa inyo. Kasi mga ganitong sitwasyon mga kasari ay kalimitan ganito po talaga ang style ng mga taong gustong, ewan ko kung anong iniisip nila, kung gusto ka bang lamangan or talaga bang kailangan lang nila kaya nila nagawa sa ating tindahan. So ito mga kasari, disclaimer lang po ito sa iba, no? Kung hindi ganito ang inyong intensyon, kung bakit nangungutang kayo sa isang tindahan. Pero dito po kasi sa akin, binibigyan ko na po siya ng taning or 2 araw. Lumagpas na po. So kailangan ko na pong i-share sa inyo kung ano ho ba yung ginawa ng isang customer dito sa aking tindahan. So lahat naman po ng sinasabi ko dito or sinishare ko sa inyo dito sa aking channel, is yung talagang nangyayari dito sa aking tindahan. So for today's video mga kasari, hapon na yon, marami bumili. So nagpaano mo na siya, kumbaga sa side mo na siya, naghintay mo na siya. So akala ko bibili siya. So usually kasi mga kasari, bumibili dito yon pero hindi mo masasabing regular ko siya na customer na dito talaga sa akin pumupunta. Minsan pag lumalabas ako, makikita ko bumibili siya sa ibang tindahan. So sa akin okay lang naman, nasa customer naman talaga mga kasari kung saan niya gustong bumili. Kung gusto niyang bumili sa'yo or gusto niyang bumili sa iba. So wala tayong doon, hindi natin hawak ang gusto ng ating mga customer kung sa akin o sa iba sila bibili. So sa akin wala naman pong kaso, wala naman pong pilitan bilang isang sari-sari store owner kung sa akin ka bibili or sa iba kayo bibili. Wala pong kaso yun. Ang aking share dito mga kasari is ganito lang po, no? Sana gagawin ito ng ibang tao sa ibang tindahan kagaya ko, kasi tayo naman ay nagtitindahan, alam naman natin na talagang ang tubo o kinikita sa ating tindahan ay piso, 2 piso, 3 piso, pinakamataas ay 5 piso. So sa akin, napakahalaga po ang pera na pumapasok at lumalabas dito sa aking tindahan. Kasi doon po nakasalalay yung ating paglago or pag-asenso. Depende sa paghawak natin sa pera na pumapasok at pera or item na lumalabas sa ating tindahan. So yun na mga kasari, to make the story short, sinerve ko muna lahat yung aking mga customers and then siya nang sumunod. So akala ko mga kasari, bibili siya kasi usually ang binibili niya dito sa akin is diaper na large and then mighty green. Minsan bumibili siya ng rice pero minsan lang yung bihirang-bihira, siguro sa isang buwan, isang beses lang siya bibili ng bigas dito sa aking tindahan. So yun, ang binibili niya, minsan bibili siya ng candy para sa anak niya. Minsan naman, bibili siya ng, yun lang so far ang naalala ko na binibili niya dito sa aking tindahan. So kayo po mga kasari, comment down below. Ano po ang inyong gagawin kapag sinabi niya na hihiram siya sa inyo ng pera? Ayan, hihiram ng pera ha. Pera ang hinihiram, hindi yung paninda mo ang inuutang. So, yung topic natin for today's video mga kasari is, what if ang isang customer ay hihiram ng pera sa inyong tindahan? Pahihiramin niyo po ba o hindi? Comment down below mga kasari. So dito sa ating tindahan mga kasari, ang alam natin ay uutangan tayo ng mga paninda. So ang sa akin, mga kasari is, alam nyo naman po na talagang ako ngayong 2025, binago ko na po. Nung 2021, 22, 23, 24, meron akong umuutang dito sa aking tindahan na talagang ginagawaan ko ng paraan para hindi na niya ako uutangan. 10. Okay, tama? 10? Sige, thank you. So yun mga kasari, may bumili lang po ng Marlboro, kalahating kaha. Ngayon mga kasari, ayun nga, ang sinasabi ko sa inyo mga kasari, ako hindi naman matigas ang puso ko. Lalo na yung partner ko dito. Nung marinig niya, nahihiram ng pera. Ako nag-atubili pa kasi magsi 7 o'clock na ng gabi. Ayoko na lumabas ang pera ko kapag late na ng 6 o'clock ng hapon. Meron akong ganung pamahiin mga kasari, lalo na kapag hihirap pag pera ang pinag-uusapan. Ayoko nang lalabas ang pera ko ng 6 o'clock ng hapon. Ever since talaga mga kasari, ganun po ang aking pamahiin. Hindi ako naglalabas ng pera, hindi ako naglalabas ng payment kapag past 6 o'clock na po ng hapon. 09 15 ay no, 500 Oo, dyan mo na loadan ha. 1433 Go 59. So ayun mga kasari, no? Dahil itong partner ko ay masyadong maawain. Sabi niya bigyan daw, pagbigyan ko raw.
So sa isip ko yun, alam ko na hindi na siya, hindi naman sa inaano ko yung tao, pero alam ko 98%. Kapag hihiram ang isang tao sa isang tindahan, hindi mo na talaga makikita yung anino. Hindi mo na talaga masisilayan yung pagmumukha niya sa tindahan mo. 2 days na mga kasariha, sinabi niya sa akin, bukas daw, bibigyan niya, babayaran niya kami. Hindi siya nagbayad, di ba? Kimaliit, kimalaki ang halaga. Hindi talaga, para sa akin mga kasari, hindi talaga maganda magpahiram ng pera sa ating tindahan. Lalo na yung pera na yun ay galing sa ating mga paninda. Kasi po mga kasari, makompromise yung ibang mga puhunan ng ating tindahan. Imbis na yung pera na hiniram niya, i-roll pa natin sa fast-moving na item sa ating tindahan, hindi na natin ma-roll kasi nga kinuha na niya. Ngayon, ito namang partner ko is masyadong mabait, bigyan ko raw. So ngayon sinabi ko, kita mo, binigyan natin, 2 days na, hindi na nagpapakita. O diba? So, ayun, nakakadismaya lang kasi siyempre, nagpagod ka, pinagpaguran mo, bigla lang kuhanin ng iba. Bakit kasi? Shout out dyan sa mga viewers ko or shout out dyan sa aking mga subscribers. Shout out naman dyan sa mga naligaw-ligaw lang dito sa aking channel. Dapat po, mga kasari, mga kaibigan ko dyan, dapat kapag kayo po ay humiram sa isang tindahan, magbayad naman po kayo. Kasi alam nyo naman po na ang tindahan natin ay malit lang po ang tinutubo per item ng ating mga paninda. At lalong-lalo na po, pinagpapaguran po namin ang bawat sentimo na meron dito sa aming tindahan. Hindi naman po lalago ang aming tindahan kapag hindi kami marunong mag-handle ng aming mga cash flow, ng aming mga pera or ng aming mga benta dito sa aming tindahan. So kami po, sana maintindihan nyo naman na kaya kami mahigpit, hindi kami nagpapautang or hindi kami nagpapahiram kasi po, iniikot lang namin, niro-roll lang namin ang aming benta araw-araw dito sa aming tindahan. Sana naman po, kung sino man yon na hindi, na kung umutang sa aking tindahan at hinihindian ko, sana maintindihan na dahil po sa ito lang ang ating pinagkakakitaan. Dapat talaga mga kasari, ang benta ng tindahan natin, hindi natin basta-bastang ipamigay or basta-bastang ipahiram or basta-bastang ipautang ang ating mga paninda. Kasi nakakapagod mga kasari magbantay. Tapos bigla na lang hiramin. Tapos hindi mo naman sure kung sa kailan siya talaga magbabayad, di ba? O 2 days na, hindi pa siya pumunta rito. Let's say 1 week bago niya bayaran. Dapat 1 week na i-roll mo na yun. Kaso hindi mo ma-roll dahil nandun sa kanya. But if naman, kung humiram naman siya sa'yo, humiram siya ng cash sa'yo, tapos hindi naman pala ang cash na hiniram niya sa'yo ay binili naman niya sa ibang tindahan. Comment down below anong pakiramdam mga kasari, di ba? So, para sa akin, mas mabuti pa siguro umutang na lang siya sa akin ng items. At least, yung kinuha niyang item ay tubo pa, di ba? O, kaysa kumuha siya ng pera sa akin, binili pa niya sa iba. Or talagang mas maganda mga kasari, hindi na lang po tayo talaga magpapautang. Kasi yung utang, number 1 na dahilan para ang tindahan mo ay babagsak. Lalo na kung umuutang naman sa'yo, wala namang puso, hindi marunong mag-isip kung magbabayad ba siya o hindi, o kailan ka ba niya babayaran. Di ba? Kasi nga naman, shout out sa aking mga viewers again, dapat kapag humiram kayo, magbayad kayo sa tindahan kasi ang tindahan nakakapagod magbantay. Tapos, bigla-bigla na lang hiramin ang cash tapos hindi naman magbabayad. Ayan, di ba mga kasari, nakakainis. So, sa totoo lang talaga nakakainis. So, masisira pa yung mood mo. So, ayan mga kasari, ibahin naman natin ang ating topic for today. Ayun mga kasari, napakasaya na manghuli ng ating tindahan as you can see. Puno ang ating tindahan for today's video and nakabili na po tayo ng ating itlog. Mag-itlog na tayo mga kasari. Pero yung ating glass, hindi pa rin natin nalagyan ng paraan para mailagay dito yung glass ng ating mga pa-beauty section. Nandito pa siya sa baba. Hahanap pa tayo ng maglalagay dito para mailagay itong ating glass. So yun, ang ating tindahan ay okay sa all right pa naman. Yun lang no, ayoko lang talaga may umutang mga kasari kasi masisira yung ating konsentrasyon sa pagbebenta, masisira no. Hindi maganda. Kaya kayo dyan mga kasari, kung yung tindahan ay laging ganon, gumawa po kayo ng paraan na hindi na kayo utangan. At kung maaari lang, huwag tayong magpapahiram ng pera sa mga customer na hindi naman natin alam kung taga saan, hindi natin alam ang pangalan. Ni pangalan hindi namin alam kung saan nakatira. Kasi dito lang siya, bumili siya dito, face to face lang, kilala ko yung mukha niya. Pero hindi ko kilala ang pangalan niya, yun ang masama, no? Amin yung pagkakamali. Hindi namin alam pangalan, hindi namin alam kung saan nakatira, basta pinahiram lang namin.
Kasi tinanong ko sa kanya kung bakit siya hihiram ng pera. Sabi niya, pang allowance daw nila. Kasi hindi pa raw dumating yung padala ng asawa niya. So kami, syempre, pag sinabing gano'n, isip namin, baka naman walang kakainin, walang isasaingin. Kaya pinahiram namin ng pera. O shinare ko sa inyo ito mga kasari para magiging aware din kayo. Na may mga ganong tao nahihiram tapos hindi mo na makikita, hindi mo na masisilayan, hindi man lang sinabi na, ay ma'am, sorry po, hindi ako nakapagbayad ngayon, bukas na lang po, susunod na lang po. At least kampante ka na magbabayad siya. Ito ngayon hindi mo alam kung magbabayad ba talaga o hindi, wala nang whereabouts, hindi sinasabi, hindi pumupunta, o di ba mga kasari, nakakainis. O ayan na lang po mga kasari for today's video. Sana may natutunan sa ating maliit o maiksing kwentuhan for today. So dapat po talaga mga kasari ang ating pera sa ating tindahan ay marunong tayong maghawak. Maging masinop. At saka isa pa mga kasari, hindi dapat basta-basta ipahiram sa kung sinong tao dyan na hindi mo naman kilala. Naging customer sa yung tindahan sometimes, pero hindi palagi. Bumili ng kakaunting mga items. Once in a while, hindi man palagi. Tapos dapat ang mga tindera talaga mga kasari hindi maging masyadong malambot ang puso. Dahil kung malambot ang puso mo, ang tindahan mo ang makokompromise. Ang puhunan ng tindahan mo ang makokompromise. Di po ba? Hindi ka na makapag-roll ng maayos. Kasi kulang na ang puhunan mo dahil hiniram ng taong ito na hindi mo naman alam kung kailan magbabayad, pupunta pa ba sa'yo, magpapakita pa ba sa'yo o hindi na. Di ba? So yun lang aking share for today's video. Sana may nakuhang aral dito sa ating maiksing kwentuhan. Today po is a Valentine's Day and today is February 14. Happy Valentine's sa aking mga kapwa kasari-sari store owner dyan. Nawala yung mode ko, nasira yung mode ko dahil sa vlog na ito. Pero anyways, Happy Valentine's po sa inyo dyan mga kasari. Mega love shout out sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers. Happy Valentine's to all of you. Thank you so much for watching and see you on my next videos. Bye bye!